Banal na Diyos at Panginoon. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ang aming Panginoon. Panginoon, humingi kami ng patawaran sa aming isip na salita ng kawalan dapat sa Panginoon. Panginoon, kami ay nagpupuri, sumasamba, dumadakila sa iyo, Panginoon. Na ang lahat ng aming mga kaibigan, Panginoon, ay iyong panunubalin, Panginoon. Na ang lahat ng aming prayer request, Panginoon, ay iyong magpapala. Na ang lahat ng aming kaibigan sa araw na ito ay iyong pagnagalagay. Na ang lahat ng mawala dito, Panginoon, sa lugar na ito ay Panginoon. Panginoon, ito ang aming samudinin sa alaman ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 8, talata 31 hanggang 34. Mabuti sa iyo. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na anak ng tao ay dapat na marami. Siya ay tatakbo ng matatanda ng mga pulot sa mundo at mga istriba at kapatid. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siya maliwanag na sinabi niya ito sa kanya.
Kaya niyaya siya ni Pedro sa isang at sinulang magsabi. Ngunit umarap si Jesus sa kanyang mga anak at pinabitaan siya sa Pedro. Lumayo ka sa taas at inisip mo hindi Diyos inisip ka. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at iyang kanyang mga anak at sinabi, kung ibig ko namang sumunod sa akin, limutin niyo ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang Diyos at sumunod sa akin. Ang nalaman na matigas ng kanyang buhay ay siyang mawala. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa atin at sa mga pagkilat, ay siyang magkakaroon. Ano ang mapapalanan sa atin? Makamtan niya ang buong nagiging kung ang katumbas naman ito ang kanyang. Ano ang may babae ng tao para mabalik sa kanyang mga kapatid ang mabuting balita na Praise the Lord. Malakas ang talakpak para kay others tonight. Praise the Lord. Amen. So, gusto talaga yung sumama sa mga gawain. Hindi ko pinapakanyata-kanya sa prayer. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, kapatid, ako nakapindihan na lahat ay makikinig ngayon ay inuwi mo dahil answer prayer. Amen. So mga kapatid, tayo nag-isip po sa message ng ating Diyos sa buhay. Tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat sa bawat sandali na ating buhay ay hindi siya uma-absent para ipahayag ang kanyang mga salita sa ating lahat. Amen po. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ating sila nataas sa pangyarihan at pag-asa. Kaya sa ganito mga kapatid, ang pagsasama na nais kong ibahagi sa inyo ay pamamagitan ko po Peter's Great Confession o ang dakilang pagpapahayag ni Pedro. Alam niyo po yung binasa natin ibang mga kapatid, napaka-dramatic passage po ito. Sa patutunan po natin, ang mga alagad ay laging kasama ng Panginoon, nakikita nila ang himala ng Panginoon ginagawa, narinig nila ang mga aral ng ating Panginoon na sinusunod ng tanda at kababalaghan. Kaya ang Panginoon ay kinuha ang pagkakataong ito upang tanungin ang mga alagad. Kaya dito sinasabi ng mga kapatid, the present passage is one of the most dramatic revelation ever made. Bakit po? Sa lahat sa Ebanghelyo mga kapatid, ay dito lang binanggit ng Panginoon sa Mark chapter 8, verse 31 to 37, ang isang napakahalagang pagtatanong. At ang sabi nito mga kapatid, it is also one of the most demanding questions ever asked. It is demanding because the answer given is the measure how a person knows about Jesus. Ang Panginoon ay nagtanong sa mga alagad, natanong napakahalagang tanong na binitawan ng Panginoon, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Mahalaga po yun. Amen? Sapagkat ang pagtatanong at ang sinasabi ng iba ay sumasalamin kung anong klase ng tao o pagkatao mayroon ang isang tao. Amen? Kaya may kita po natin, minsan sinasabi natin sa iba, ay ano ba sinasabi nila tungkol sa akin? Tinatanong natin kung ano yung mga sabi-sabi nila tungkol sa atin, sapagkat kung ang isang tao ay nakikilala at nakilala ang isang tao tinatanong nila, masasagot ng kanyang kasama. Diba? Halimbawa mga kapatid, kapag ang isang ina ay tinanong ng mga ibang tao, tatanong ko sa anak mo, mga anak, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin bilang nanay? Taas ang kamay nila ng maganda sinasabi sa inyo ng ibang tao. Bakit po? Sapagkat nasasalamin sa isang tao, lalo na ng isang anak, mga kapatid, malalaman niya kung anong sinasabi ibang tao tungkol sa nanay niya, depende sa nakikita sa kanya at kinalakihan niya. Tama ba o mali? Amen? Kaya dito mga kapatid ay napakahalaga. Bakit po? Sapagkat dito ay minimeasure ng Panginoon kung gaano kakilala ng mga alagad ng lubusan si Kristo. Bakit maraming tao kilala si Kristo, pero hindi niya kaya ipag- 'o, at ilarawan kung ano si Kristo. Bakit? Halimbawa, mga kapatid,
Meron po ba dito pwede ko ngayon? Para mailarawan mo kung ano ang pagkakakilala mo kay Kristo. Amen? Bakit mga kapatid? Sapagkat maraming tao ang nagsasabi na sa Diyos, malapit sa Diyos, pero hindi na kilala ang Diyos. Amen? Minsan nga mga kapatid, anong sinasabi? Minsan ang sinasabi ng tao ang pagkakakilala kay Kristo, pag sumunod ka kay Kristo, katakot-takot na pagsuko ang dadaanan. Kapag ako nakarinig sa inyo ng ganun pagtotoo, hindi ako sasama sa inyo. Bakit? Ang hirap naman yata na. Si Kristo pala pag sumunod ka sa Kanya, sa labang na pagsuko at problema, makakamit mo, ayoko nagsuko sa Kanya. Pero kung ang pagtotoo mo, alam mo mga kapatid, sa dami ng pagsuko, dito ko nakilala si Kristo, na si Kristo pala ang solusyon sa lahat ng mga problema at pagsolusyon. E sasama ako sa iyo. E ano ba? Hindi ba guys, nung sumunod ako kay Kristo, nabankrupt kami. Nung sumunod kay Kristo, tinampuan ako ng napakatinding karamdaman. E anong patotoo ang pagkakilala natin kay Kristo? Siya nagbibigay ng sakit. Siya nagbibigay ng problema. Siya ba ang nagbibigay ng kabigagan? Siya ba ang Diyos na nag-aalis ng kapayapaan at kagalakan sa buhay ng tao? Hindi. Kaya sasabi mo, kung talagang kilala mo si Kristo, hindi na kita makikita ang nakasimango. Hindi na kita makikita nakamusama. Hindi na kita makikita ang hihina ang loob mo. Dahil kung kilala mo si Kristo, ang lahat ay mapagtatagumpayan ng bawat tao. Amen? Kaya ang sinasabi dito mga kapatid, Peter's confession is not the confession of the world. Kasi mas sa mundo ngayon, mas sa panahon ngayon, iba't iba ang pagtotoo nila tungkol kay Kristo. Maski ang mga Hudyo, maski ang pagtotoo na ngayon, si Kristo hindi Diyos. Si Kristo tao lang, si Kristo propeta lang. E minsan sa atin din, iba ang pagtotoo natin at pagkakilala kay Kristo. Taas ang kamay dito, nakilala mo si Kristo na isla siya'y prinsipe ng kapayapaan. Taas ang kamay. Sabi sa katabi mo, ano mo naman pala prinsipe siya ng kapayapaan. Pero bakit ka nababalisa? Siya'y prinsipe ng kagalakan. Di mo ba? Siya'y hari ng mga hari, Panginoon ang mga Panginoon, pero bakit ang mga tao sumusunod sa Kanya hindi siya kayang ipakilala? O, tanong may katabi mo, nung makilala mo si El Shaddai, anong sinasabi sa inyo yung asawa mo? Ha? Nung makilala mo si El Shaddai, anong sinasabi ng mga anak mo ngayon tungkol kay El Shaddai? Anong sinasabi ng asawa mo ngayon tungkol kay El Shaddai? Nasasabi ka ng asawa mo, talagang hindi ka nagkamali ng Diyos na nakilala. Dahil dati hindi ka ganyan. Dati hindi ka matahimik. Dati ang bunganga mo parang lagatera. Pero iba na makilala mo si Kristo. Amen? Ang sinasabi na ng mga anak mo ngayon, ibang-iba na ang dating namin mula ng mag-El Shaddai. Kahit walang pera yun, nakakiti. Kahit wala kaming bigas, hindi makikita mo riyan at nagre-reklamo. Kundi ang makikita mo sa kanya'y laging nakataas ang kamay at nagdarasal at umaasang kay darami ng bigay. Amen? Kaya minsan natin na mga kapatid, ang hirap ipakilala ang Diyos. Amen? Dahil taliwas ang sinasabi ng iba sa atin tungkol sa Diyos. Amen? Kaya tanong sinasabi ko rito, Jesus had asked a critical question, who do people say the Son of Man is? We must know what others say about Jesus. Alam mo, isa sa pinakamasarap na resulta, yung sinasabi ng iba tungkol sa Diyos na nakilala natin. Na parang sinasabi ng kapitbahay mo, ano yung kapitbahay natin na yan? Ibang iba sa lahat ng kapitbahay. Yung mga
kapitbahay namin yan, puro ismosa, pero siya, makikita mo sa kanya ang pagiging mga Diyos. At makikita mo sa kanya ang kapulihan ng Diyos. Ano ba? Ang mahirap na ko, yung kapitbahay namin ay nag-e-excelay. Kung lahat na nag-e-excelay ay ganyan, huwag nang sasama sa kanila. Kaya sa katabi mo, mahalaga ang sinasabi ng iba tungkol sa Diyos na pinupuntahan mo dito. Amen? Kasi may mga tao nagsasabi na kung lahat na nagsisimba ay kamukha ng kapitbahay ko, hindi ko mapagsisimba. Wala naman palang tinulungan ng audition. Wala naman palang pagbabago nangyayari kahit pumunta ng simbahan. Yung kapitbahay, kailangan ng simbahan. Lahat ng sama ay kasama na. Pero siya pinakamasama ugali dito sa bahay namin. Iyon na yun. Kaya sa katabi mo, ingat ka. Baka ang kailangan mo, pumupunta ka dito, okay ka na. Pero ang pinakamahalaga, yung evaluation ng mga tao na nakakakilala sa atin at yung sinasabi nila tungkol sa Diyos. Amen? Napakasarap mga kapatid na pag dumaraan ka, alam niyo, pag nakita mo yan, kapitbahay namin na yan, tingnan mo palang pag may problema ka magkakapag-asa. Tingnan mo pala yung kapitbahay namin na yan, kahit naghihirap ka, hindi ka mawawala ng pag-asa. Pero maraming tao, tingnan mo katabi mo. Kung iyan ang makikita mo araw-araw, anong sasabihin mo tungkol sa Diyos sa nakikita mo sa kanya? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Ayan, sasabihin, pagka tinignan ka ng isang tao, mabuti talaga ang Diyos. Dahil nakikita mo sa iyo ang mahulihan ng Diyos. Amen? Mabait talaga ang Diyos dahil kitang-kita mo sa iyo ang kabaitan ng Diyos. Ang Diyos talaga'y mababa ang kalooban kasi kitang-kita mo sa iyo ang kababaan ng loob ng Diyos. Iyon ang tinatanong ng Panginoon. Bakit? Ang mga alagad, kasama niya gabing araw, nakikita ang mga himanang ginagawa ng Panginoon, narinig nila ang aral ni Kristo, pero nung tanongin sila ng Panginoon, iba-iba sila ng sagot tungkol sa sinasabi ng mga tao. Anong sabi ng iba? Si Elias daw po kayo. Ang isa naman ay si Moises daw po kayo, isa daw po kayo sa mga propeta. Hindi iyon ang gustong marinig ng Panginoon. Ang gustong marinig ng Panginoon ay eksakto patotoo at pagkilala ng tao tungkol sa Kanya. Amen? Bakit? Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, there were false confession regarding Christ. May mga patotoo na hindi karapat-dapat na maging patotoo at magkakilala nila sa Diyos. Amen? Kaya nakikita niyo mga kapatid, there are many different opinions, but there is only one truth. Jesus is the Son of God. Si Jesus ang anak ng Diyos na kataas-taas. Kaya nakikita niyo po, sino nakasagot ng eksakto sa tanong ng Panginoon kung ano sinasabi ng ibang tao tungkol sa Kanya? Si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Sabi po ng mga tao, kayo raw ang Mesiyas, kayo raw ang anak ng Diyos na kataas-taas. Kaya ang tanong nila, kayo anong sabi ninyo? Sino? Amen? Kaya nakikita po natin mga kapatid, the true confession declares one personal trust in God. Taas kamay na buo ang iwala sa Diyos. Alam mo kapag ang tao ay buo iwala sa Diyos, hindi mo makikitaan yan ng mga negatibong itsura at negatibong salita na maririnig mo sa bibig. Bakit? Kilala niya ang Diyos. Kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya ang Diyos sa kanyang sinasamba. Kaya makikita mo, lahat ng bagay na pinagdadaanan niya sa buhay ay hindi mo makahalata sa kanya sapagkat alam niya na ang Diyos ay hindi Diyos na nagpapabaya. O, tanong mo, katabi mo, kilala
niyo ba talaga ang Diyos? Ha? Kilala niyo talaga ang Diyos? Tanungin ninyo ang mga kasama niyo sa bahay. Ang asawa niyo, yung mga anak ninyo, yung nanay ninyo, yung biyanan ninyo. Tanungin ninyo, anak, anong masasabi mo sa Diyos sa nakikita mo sa akin? Pag hindi ko may huwag na kayo magtanong. Amen? Baka iba pa ang sabihin nila. Amen? Bakit? Sabi nga ni Brother Dante, makikilala mo ang isang tao kung anointed talaga siya at sumasa kanyang banal na espiritu dahil ang evaluasyon sa kanya ng mga taong malapit sa kanya ay napakaganda. Ang mga sinasabi ng mga taong malapit sa kanya, lalo na ang pamilya niya, ay humahangas ka. E ang mahirap, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero ang kapamilya natin, hindi naniniwala sa akin. Eh ba? Kaya naman, simbalan tayo ng sila. Kaya naman, sila lang ng sila, wala nang mangyayari sa buhay niyo. Eh, mahirap na gano'n na sabihin sa akin. Di ba? Pagka may mga dumarating na pagsubok sa akin buhay, napakasakit sabihin na, eh kayo ang nasa Diyos, kayo pa ako ng pinag-iinaan. Ewan ba? Iyon ang isa sa pinakamasakit na kapatid. At hindi yun ang gusto makita at marinig ng Panginoon na pagkakao ng iba tungkol sa Kanya sa nakikita sa atin. Amen? Kaya lang sinasabi dito mga kapatid, Peter, word, you are the Christ, the Son of the living God. Amen? Yun ang sagot niya, a simple and yet momentous confession arising from the heart with a personal conviction. Pag sinabi po natin mga kapatid momentous, nung sabihin ni Pedro na kayo ang Diyos, kayo ang Mesiyas, walang agad-agad niyang binitawan ang salita na nagagaling sa kanyang puso. Amen? Taasan niyang sinabi na kayo ang Diyos, kayo ang anak ng Diyos sa kataas-taasan, kayo ang Mesiyas. Bakit? Sapagkat sumasa Kanya ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na sumasa Kanya ang nagpatotoo tungkol kay Kristo. Kaya sasabi mo, pag wala sa iyo ang banal na Espiritu, iba ang sasabihin mo tungkol kay Kristo. Pero pag sumasayo ang banal na Espiritu, bawat sasabihin mong salita ay eksakto na ang Diyos na ay Diyos na napakabuti. Ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay Diyos na walang mahirap at walang imposible sa Kanya. Pero hindi ko natin mga kapatid, ano sinasabi ng simple declaration, pero ang laman ay matindi. Kaya lang sinasabi mga kapatid sa Matthew chapter 10 verse 33, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang pagtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Alam mo may katabi mo, ilan na ang nakwentuhan mo tungkol sa Diyos? Minsan na lang yung nakakatuwa ko yung ibang dinihilig. Linggo-linggo, daming ginagawa, kinakato ka. Pinipilit ka sa bigat. Ay, sandali lang po. Ayan. May sasabihin sila tungkol sa Panginoon. Pero ang mga Kristiyano Katoliko, wala kang maririnig. Ewan mo ba? Pagka kinausap mo, kumusta ka na? Mentras lumalapit sa Diyos ang pabigat ang mga problema. Mentras mo naglilingkod sa Panginoon, naghihirap ang aming buhay. Hindi yun gusto manin ng Diyos. Amen? Kaya talagang sinasabi nito, sa bawat sandali ng ating buhay, ipahayag natin si Kristo. At sabi mo sa katabi mo, napakahalaga na marinig ng Diyos ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo bilang naglilingkod at nakakilala kay Kristo. Amen? Kaya lang sinasabi, Peter's confession was revealed by God alone. Kaya alam niyo,
sinasabi sa Biblia, kailanman ay hindi kayang sumpain ng isang tao ang Diyos kung sumasa Kanya ang banal na Espiritu. Amen? Tanong mo katabi mo, totoo bang na-encounter mo sa Diyos? Totoo bang naranasan mo ang Kanyang presensya? Kasi sa dating mga kapatid na tayo nalulungkot o may problema, tayo mga pasan sa buhay, ang banal na Espiritu ang magpapalakas ang laging sisigaw sa atin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos ang tinanggap mo, ang Diyos ang kapagyanan. Walang imposible sa Kanya. Kung may karamdaman ka, pagkagaling ka ng Diyos. Siya ang magpapatutuo. Kaya nung sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sa sasabihin niyo, ang banal na Espiritu na sumasa inyo ang magpapatutuo. Kaya sa katabi mo, i-check mo yung mga patutuo mo. Minsan yung mga pagpapatutuo sa gawain, hindi naman si Lord ang nakikilala at itataas. Amen? Parang nagkukwento lang sa mga buhay niya. Amen? Kaya ang tawag sa patutuo, live testimony, bakit na-encounter mo ang Diyos? Kaya alam nyo kapag yung mga nagpapatutuo sa akin, kaya during na si Brother Maggie nagpapatutuo, mahalaga po yun. Bakit? Yung mga tao nanghihina, yung mga tao, mga kapatid, na naghahanap sa Diyos, sa pamagitan ng patutuo nila, nakikilala nila na may Diyos na napakapal. Na may Diyos na hindi papabayag sa sinong tao na nalapit sa Kanya. Kaya sa pagtabi mo, kapag nasa na Espiritu, kakayanin mo ang lahat. Kahit ang mga tao hindi naniniwala sa iyo ay mapag-iniwala mo na ng banal na Espiritu sumasayo ang mangungusap sa kanila, ang magpapahayag sa kanila. Kaya tanong sinasabi, it is the conviction of works of the Holy Spirit, and there are two reasons for this. Man is blessed in God. A person cannot convict another person unless a person trusts in God. Apakahirap mo kumimbinsin ng tao? Sabi mo, umangay, aangay ka, sama ka sa akin, mababago ang buhay. Pero bakit hindi natin sila maayon? Kasi nakikita nila na tayo mga anak kay Lord ay nagbabago. And ano ba? Pag sumama ka sa akin, gagaling ka. Pero bakit tayo na sumama? Ikaw ka, tagal-tagal mo tumatay. Tumatay ka pa yung nararamdaman mo. And ano ba? Iyon ang sinasabi kung totoo si Elsa na pinupuntahan niyo doon ay nagbabago ang buhay ng tao. Bakit kayo nag-aaway-away? Kung ang Diyos ang pinupuntahan niyo doon ay Diyos ang pag-ibig, bakit kayo may mga samaan ng doon? Amen? Bakit? Sapagkat ang refleksyon natin ang mangungusap kung sino ang Diyos na ipinapahayag natin sa iba. Amen? Ang refleksyon natin na magsasabi mga kapatid sa kanila, totoo bang may Diyos sila? Ang buhay at halimbawa ng buhay natin, ang magsasabi sa kanila, sasama ako sa kanila kasi sila, totoo pag sumama ka doon, may pagbabago. Totoo pag sumama ka doon, may pag-ulan ng buhay. Totoo pag sumama ka doon, magiging mapagmahal ka, magpapatawag ka, kasi nakikita doon sa kanila. Ang Diyos na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya sa katabi mo, mahalaga ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng buhay mo at halimbawa ng nakikita sa iyo. Amen? Kaya sinasabi mga kapatid, mahirap ibang mo, maliman ng isang tao suma sa kanyang Diyos at ang pagtiniwalay na yung buo sa Diyos. Makausap mo lang siya. Lalakas ka. Makausap mo lang ang tao ito, maliliwanagan ka. Makausap mo lang ang tao ito, magkakaroon ka ng pag-asa. Minsan yung mga Kristiyano Katoliko, minsan yung mga tao minsan, nagsisimba pa naman, nagdilikod kayo doon nagsasabi, pero hindi rin kalakasan nila. Ano nangyayari? Nakakapisuran pa ng iba. Amen? Nakakapisuran pa.
Kaya sa pagkatabi mo, sana hindi sayang ang pagpunta-punta mo rito. Sana hindi masayang ang ilang taong paglilingkod mo na sa bandang huli ay hindi rin panatanggap ng Diyos ang totoo ng buhay natin. Dahil iba ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa Kanya sa nakikita sa atin. Amen? Kaya nga sinasabi nito mga kapatid, He convened with the power of the Holy Spirit to confess about Christ, ang banal na Espiritu na sumasa atin ang magpapahayag ng eksakto. Halimbawa po kami, kung wala ang banal na Espiritu, ang gagawin natin dito sa harapan ninyo at ano ang sasabihin namin sa inyo. Alam niyo, bago pa na ako preacher, na ako po may training, hindi ako naniniwala sa sinasabi ko. Wala ko sa akin pinagkukuha ang binibitaw ko salita dahil nakikita mo sa mga tao parang hindi naman sila. Amen? Kaya alam mo yung isa, gagawa kami ng topic, ng paksa. Ako minsan nagugulat din ako sa sarili ko, hindi ko yung naisip nung ako nagninilay. Wala yung subala na sasabihin ko yun. Hindi ganito ang tono ng topic na ibibigay ko, pero bakit? Ano man yung bagay na hindi mo pinag-aralan, pag ito'y binitawan mo ay nasa ayusan. Dahil ang banal na Espiritu ang namumuna at nagpapahayag sa atin. Kaya sa kapatid mo, kahit ang tigas ng ulo ng taong kausap mo, kahit ang pagsama ng ugali ng taong kausap mo, pag nasa iyo ang banal na Espiritu, makukulik sila dahil sa magandang ugali at pamumuhay na nakikita sa atin. Amen? Kadalang sinasabi dito mga kapatid, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Totoo po yun. Kapag ang tao wala sa kanyang Espiritu, ano man ang ipangaral mo sa kanyang mabuti, sabihin mo man ang pagkakamali niya na dapat niyang ituwid, hindi kanya mauunawaan. At anong sasabihin niya, bakit mo pinakikialaman ang buhay ko? Bakit mo sinasabi ang mali ko? Ikaw may mali. Ibabalik sa iyo. Amen mo ba? Pero kapag ang banal na Espiritu ay nandoon, kakita niyo po tayo ang lahat galing sa lumang buhay noon. Taas ang kamay ng masama ugali noon. Pero dapat hindi na masama ugali na ngayon. Taas ang kamay na dati bumangera, o dapat hindi ka na bumangera ngayon. Taas ang kamay ng dati napakayabang, o dapat hindi ka na mayabang ngayon. Taas ang kamay dito na dati napakasuplada, pero ngayon, smiling face na lang. Bakit? Sapagkat may ginawa na ang banal na Espiritu sa atin. Siya ang nagkukumbik sa atin, mali ang ginagawa mo, anak. Hindi maganda yung halimbawa na ipapakita mo ngayong ikaw ay isang Kristiyano na siya ang sagsano. Amen? Kaya lang sinasabi nito mga kapatid, Peter's confession is the foundation of the church. Kaya lang sabi ng Panginoon mga kapatid, ikaw ay Pedro at sa batong ito'y itatagpo ang aking simbahan. Amen? Kaya ganyan po yung dati mga kapatid na Petros ay naging Pedro na ibig sabihin ay matigas na bato. Amen? At sa batong yung kay Pedro, ipamamahala ng Panginoon ang simbahan na kanyang itatagpo. Kung titignan niyo si Pedro, ibaluin ko siya. Bulsungan hindi. Ang matindi niyang ginawa, tinatwagan niya si Kristo. Pero bakit siya ang pinili? Bakit siya ang nagpahayag kung sino si Jesus? Dahil sumasa kanya ang Espiritu Santo. Amen? Kaya sa kanyang pinagkatiwala ng Panginoon, ang simbahan in Christ, in St. Peter, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Taas ang kamay dito ng mga coordinator. Taas. Bakit kayo nakapagtayo ng gawain?
ba? May kahinaan kayo, pero ang Diyos ang nagbibigay ng tatag sa inyo at kailanman ay hindi ka maibubuo ng anumang pagsubok sa paglilingkod sa Diyos. Taas ang kamay ng mga matitibay na gumaan na sa matitibay pagsubok, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin. Hanggang ngayon, pinaglalaban pa rin ang simbahan, pinaglalaban pa rin ang paglilingkod kay Yahweh El Shaddai, pinaglalaban pa rin ang paglilingkod ng tinawag sa Kanya at pinagkaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? Sabi sa katabi mo, kaya manilagay ni Lord dyan, para si Pedro, ikaw ay mapagkakatiwalaan ng kanyang kawan. Amen? Kaya nga sinabi rito mga kapatid, Peter himself was the rock in two senses. Peter was the first person who grasps who Jesus really was. Siya ang kauna-unahang nagpahayag kung sino si Jesus at kung ano si Jesus. Taas ang kamay dito ng mga magulang na may maliit pang anak. May mga apo na maniliit. Ipahayag sa kanila ang Diyos na nakilala niya. Ipakilala sa kanila ang Diyos na pinaglilingkuran niyo. Dahil pag sila'y lumaki, kahit mawala na tayo, nandun yung ibay nila, nandun yung lakas sa loob nila, nandun yung pananampalataya nila na may Diyos na ipinakilala mo, hindi ka iiwan at hindi ka papabayaan. Amen? Mahalaga mga kapatid, kahit anong sinasabi ko rito sa ating pinag-aaralan, Peter was the one who launched and laid the foundation of the church. Amen ba? Siya ang ginamit ng Panginoon upang maging pastor ng isimbahang tinatag ng Panginoon. Kaya makikita niyo po ang ating simbahan, simula kay Pedro ng unang Santo Papa ay sunod-sunod ang mga pamalit na naging Santo Papa. Ay yung mga simbahan kaya nang sumulpot yan. Pero bakit halos puro Katoliko ang naakay nila, ang miyembro nila, kasi walang alam tungkol sa Diyos. Walang alam tungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako po ay matagal nag-aaral sa Bible School. At ang aking po mga nakasama ay mga senior pastor ng iba't ibang denomination. Ang tanong sa akin, mga kapatid ng Canadian na aming professor, bakit dito ka nag-aral? Saan ka bang galing na simbahan? Sabi ko, Katoliko po at sa El Shaddai community po. Sabi niya, okay lang ba na ang mga klase mo rito ay hindi mga Katoliko? Amen? Alam niyo mga kapatid, nag-aaral na ako doon at tawag sa akin El Shaddai. Ako lang kaisa-isang Katoliko na kaklase nila at sila yung iba-ibang denomination. Nauumusta sila sa simbahan ng paglilingkod ko bilang preacher. Sabi niya, kumusta ka bilang preacher sa community ko sa simbahan? Sabi ko, o kumusta naman ang inyong mga natatanggap doon? Sabi ko, kumusta ka? Ay, sa amin, hindi. Iba sa amin, may mabigas, may pabahay, may masasakyan, may pa-allowance. Amen? Eh kung mahina ang aking pananampalataya, baka naakay na nila. Pero bago ako pumasok sa Bible School, pinag-aralan ko muna ang pananampalatayang Katoliko. Amen? Hindi ko pinag-aralan muna yung pananampalataya nila. Dahil alam mo, stand mo yung foundation mo sa yung pananampalatayang Katoliko kahit sino pang relihiyon na pumunta sa inyo. Alam mo, stand. Hindi ka puro oo nga. Oo nga. Ano ibabalag sa'yo may paninihiyon? Bakit kayo sumasunod sa Diyos Lusan? Bakit ginagawa niyo? Eh kung hindi mo alam ka ng palataya ng Katoliko, ay oo nga, bakit nga ba kami lumuto? Oo, basta ba kami lumuto? Amen mo ba? Kaya sa katabi mo, para hindi ka nawawala sa tunay na simbahan ay tinatag ng Diyos, pag-aralan mo ang sarili mong pananampalataya
Amen? Hindi kinukumpara ko yung iba. Amen mo ba? Kaya po ako, isa lang pinakatuwa ko nung kami graduate. Ako lang ang hindi protestante. Pero alam niyo nung kami graduate, ako yung pinuhang station sharer. Sino man nandyan? Hindi mga Katolik na umatin ng graduation. Sino lang kasama ko? Yung asawa ko lang, ang asawa ko. Dalawa lang kami Katolik. Amen? Pero matutuwa ka, ako ang ginawa nilang sharer at ako ang pinakanta nila ng graduation day o graduation song namin ng araw na yun. Amen? Ako'y nakatindig doon, dalawa ang simbahang Katoliko. At ako, nag-proud ako bakit? Ako ang itinayo. Kaisa-isang Katoliko na nag-aral doon, ako ang naging special testimony at ako ang kumanta ng aking graduations. Hindi nila ako naangkay. Hindi nila ako naingkaya. Bakit? Alam ko ang stand ko bilang Katoliko. Pataas ang kamay na tinuguluhan sa mga aral ng Katoliko. Pataas ang kamay na walang kaalam-alam sa aral ng Katoliko. Kaya pag pinuntahan ng ibang religiyon, kaya minsan nasa Elsaday na lumipat pa. Bakit? Ang tagal-tagal na pala sa Elsaday, hindi ba niya alam ang pananampalataya niya bilang Katoliko? Ba? Hindi ba niya kaya ipakilala ang simbahan na kung saan siya binigyagan na dito ang Diyos, ito ang simbahan itinatag ni Kristo. Kaya makita niyo po, ang dami ng pagsubok na dumating sa ating simbahan. Pero nakatayo pa rin ang ating simbahan dahil ang nagtatag nito ay walang ibang kundi si Kristo at si Pedro ang ginawa ng pagkakamala sa ating simbahan. Amen ba? Kaya ano sinasabi dito sa ating pinag-aaral, mga kapatid, palakpakan mo na natin ang Panginoon. Malakas sa pagkakamala ng Panginoon sa kanan. Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Anong sagot ang katabi mo? O, pumalakpak mo din nakikinig. Amen? Kaya may kita po natin mga kapatid, ito ang inaaral sa atin ng Panginoon. Si Pedro ay tinawag niya upang maging isang pastor ng ating simbahan. At tayo din lahat ay tinawag ng Panginoon mga kapatid. At anong sinasabi po rito sa ating pinag-aaralan? Ang sabi rito sa ating pinag-aaralan, Peter's confession is a sign with responsibility to believers for the church. Amen? Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos bilang maglingkod sa Kanya, kalakip ang responsibilidad. Taas ang kamay na kaya ang responsibilidad na binigay ng Diyos sa Kanya. Ha? Ang maging magulang, isang responsibilidad. Amen mo ba? Kaya kapag ikaw ay pumasok sa pag-aasawa, abay siguraduhin mo na kaya mo maging ama, na kaya mo maging ina, dahil yan ay isang responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Taas ang kamay na tuwag-tuwag maging tatay. Wala yung tatay dito. Taas ang kamay na tuwag-tuwag maging nanay. Uy, sabi na yung anong program lang din ng asawa. Nagpakatandang dalaga na ng sana. Ewan ko ba? Isang yan ang tao. Alam niyo po, tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng responsibilidad. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa katungkulan, kalakip ito ang responsibilidad. Asa kamay na hindi napapabayaan ang responsibilidad. Ako po kahit preacher ako, ayun ang mo makapagpapatuos siya na hindi ko sila pinababayaan. Kahit ako'y misyonero, kahit ako'y nasa ibang lugar at malayo na isang taon ang umuwi, hindi sila kumakain ng ulam nila ay asa. Hindi pa nila naranasan mga kapatid ang mag-brown out, walang kuryente na tagulan, maliban na ng brown out, nagkakandilas. At minsan ay hindi nakita na mga kapitbahay na wala ako yung asawa ko na akyat sa bubong at nagpapako ng yemda nililipan na. At sasabi, saan ang mister mo? Trabaho niya.
Alam niyo, nung magkaroon kami ng anak, nagtatrabaho ang asawa ko. Ako ay nagdimisyon. Pero sabi ko sa asawa ko, tumigil ka na sa pagkahanap buhay at hindi tayo pababayaan ni Lord. Ang sabi ng asawa ko, kailangan maghanap buhay din ako. Eh yung anak natin, paano? Iwan na lang natin sa nanay ko o sa kapatid ko. Sabi ko, hindi. Tayo ang mag-aalaga, mag-aaluga, at magpapalaki sa kanya. Amen? Bakit? Responsibilidad mo yung bilang magulang eh. Ngayon marami mga magulang, kung kaligay na lang binibig yung anak, pasa na pasa. Para saan? Para sa magandang ginagawasan. Pero dumating ang panahon, hindi na siya kailangan ng anak niya. Dumating ang panahon ng mga anak, hindi na siya sinusunod. At sasabihin, kanino ka nagmana? Hindi naman kami ganyan ng nanay mo. Ito mo iniwan sa kasaway, ito mo iniwan sa kasama ugali. Yun ang ginagawa. Ano mo magagawa? Amen mo ba? O kaya naman ikaw ay mag-aasawa, tapos ipapasok mo naman yung pampasuso at palagas ng anak mo para sa nanay o sa biyanan mo. Eh, huwag ka na lang mag-asawa. Bakit? Hindi mo nagagampanan ang tamang responsibilidad. Kaya yung mga dalaga pa rito, pag nag-asawa kayo, at yung mapapangasawa ninyo ay inaaya na kayo, tanongin nyo muna, may kaldero ka naman? May kawali ka naman? O baka pag sinabi niya, marami namang kaldero sinabi ng kataon doon eh. Marami naman siyang pinggan doon, marami naman siyang baso doon, may telmos naman sinabi ng dalawa. Hindi gano'n. Ang responsibilidad, kapag binigyan ka ng Diyos ng responsibilidad, pangatawanan mo ito na hindi ka nagre-reklamo. Tapos ka ba yung nagre-reklamo? Yung mga anak, daming anak, 10 anak. Diba? Alam niyo nanay ko, 10 anak, may isang kayo magkakapatid. Hindi ko narinig minsan mga magreklamo sa dami na. Nung mag-asawa nga isa-isa, umiiyak na. Hanggang sa dalawa lang kami mati, dami natin, mga kapatid. Kaya alam niyo, nung kuha yung nanay ko, pag hindi umuwi yung kapatid ko nandito, sila mo pupunta mga kapatid ko may sakit. Alam mo ba, andun ka langit ang responsibilidad. Okay, so katabi mo, yung tinamuan mo kay Lord na responsibilidad, huwag mong ipapasa sa iba. Wow! Eh si Pedro, binigyan na mabigyan ng responsibilidad, pero may nabalita ako sa Biblia, ipinasa ni Pedro ang responsibilidad na maging santo papa sa iba. Even ang maging pastor sa iba. Kaya anong sinasabi nito mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, anong sabi nito? Peter was the one who launched and led the foundation of the church and church meeting ecclesia called out from darkness. Kaya may kita po natin mga kapatid, ang simbahan, ang tawag po dito ay ecclesia. Nang ibig sabihin, ito ay kulto o samahan ng mga nadating nasa dilim, ngayon ay nasa liwanag. Kung wala ang simbahan, saan tayo? Sabi niya rin sa nagpatutuo doon sa Abel, Badamay, kung hindi ko kaya nakilala gawain ito, saan na po ang buhay ka? Dati kami simba ng simba, pero di lang naiintindihan na kung makahanap buhay. Pero salamat sa Diyos, ginamit ka. Kaya tingnan niyo po si Brother Mike, kahit pautan-utan na siya, di ba niya siya matitigil? Sa responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon na magpahayag ng mabuting balita. Amen. Andun pa rin siya dahil siya tinawag at hiniling ng Diyos. Amen. Kaya nang sinasabi ni mga kapatid, Peter's confession is a sign of great responsibility of believers for the church. The steward has been responsibility to close and open the door or the house of God. Tayo ay ginagamit ng Diyos mga lingkod upang magbukas at magsara ng pintuan ng Diyos. Sabi sa katabi mo, lingkod ka ng Diyos. Nasa iyo ang isang bagay na ibinigay ng Diyos, ang magbukas
pintuan ng kalangitan, ng pintuan ng biyaya at pagpapala ni Yahweh ang siya. Amen? Kaya na lang sinasabi mga kapatid, in every believer's responsibility to use the key. Bawat isa sa ating mga kapatid ay pinagkalooban ng Diyos ng susi. Sabi sa katabi mo, wala na makilala mo si Lord. Wala na tawagin ka ni Lord. Binigyan ka niya ng susi. Katulad ni Pedro. Amen? Kaya nagsabi ng Panginoon ng pahintulutan dito sa lupa ay pahintulutan sa langit. Tanong mo yung katabi mo, ano ba yung lagi mong pinahintulutan sa buhay mo? Ano ba yung mga bagay na lagi mong tinatawag sa buhay mo? Ano ba yung mga bagay na sumakamit sa buhay mo na nasa iyo ang susi upang makamutan? Taas ng kamay na gusto lagi masigla at malakas. Nasa iyo susi. Nasa iyo ang susi upang inanikamutan. Taas ang kamay na gusto magkaroon lagi ng kapayapaan ng inyong tahanan. Nasa iyo susi. Kaso po yung mga Kristiyano, hindi ginagamit yung susi. Hindi ginagamit yung karapatan. Nakita niyo po, si Pedro may susi. Kung sino ang gusto papasukin sa langit, papasok. Kung hindi karapat dapat, hindi. Kaya sa katabi mo, gusto mo pa lagi kang nakangiti. Asa ka ba na gusto lagi nakangiti at hindi nakangiti? Nasa iyo susi. Yung anak mo para pagpalain ang gumanda ang buhay, nasa iyo ang susi. Andiyan ang bibig mo. Nandiyan ang pagtawag mo sa mga bagay na pwedeng magandang dumating sa buhay mo, sa buhay ng asawa ng mga anak mo, ng mga ibang tao. Gamitin. Taas ang kamay ng umarap sa salamin. Umarap kayo sa salamin. Ano sinasabi niya sa sarili niya kung umarap kayo sa salamin? Ako, ano na ako? Naku, matanda na ako. Ako lahat masakit na sa akin. Ako, pumangit na ako. Ako, yan ang darating sa iyo. Pag ang susi ay mali ang paggamit. Taas ang kamay ng ayaw dumating ang paghihirap at kamalasan sa buhay. Kabinungan, karamdaman, nasa iyong susi. Sarado mo ang pintuan upang hindi makapasok ang mga kasamaan sa inyong buhay at tahanan. Nasa iyong susi upang pumasok ang masaganang pagpapala, pumasok mga kapatid ng tagumpay, pumasok ang kapayapaan, pag-ibig at kagalakan sa inyong pamilya. Kaya sa tabi mo, isipin mo ang bibig mo kung paano ang sasabihin. Amen? Pero buksan mo ang bibig mo kung pagpapala at tagumpay ang nais dumating sa iyo. Amen? Asa ka mga na may hawak na susi. Pwede mo na buksan ang lahat sa pagpapala. Lord, yung mga apo ko, binubuksan ko po ang biyaya sa kanila sa ibang mga Diyos, kita sa Diyos, matalino, magtagumpay, at magkaroon ng magandang buhay. Eh, baka si mga lola o baka si mga magulang, ako wala pa ako eh. Pero kaya tingin, ikaw nasa tagot. Kaya kita nilamalaki yung mga bata, lahat ang sinasabi na hindi na nangyayari. Yung sabi ni Brother Mike, kapag ang inyong apo mo, sabihin yung matalik mo. Amen? Kahit naghihirap ka, huwag sabihin ang paghihirap, happy and prosperous ang sabihin. Kahit meron kang nararamdaman masakit sa katawan mo, ang sasabihin mo, magaling na, malakas na. Amen mo ba? Mataas ang kamay dito na naghihirap. Mataas ang kamay dito na yayaman at bumagla ng buhay. Kaya pag mainit ang ulo ninyo, huwag kayong magsasalita. Pag nakukulitan kayo, huwag kayong magsasalita. Pag mabigat
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sambahin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, malulutas ang lahat ng pinagdaraanan namin sa ating buhay. Kaya pag-uwi niyo ngayon, gamitin niyo susi. Nakasalubong niyo yung asawa niyo, makakabayang panyas. Galing ka sa simbahan. Ano sasabihin? Ang dito na pala ang Mr. Napakabay, walang kapisyo-pisyo. Napakasipag. Kahit hihiga-higa, sabihin niyo masipag. Ewan mo ba? Kahit may karamdaman, sabihin niyo gagaling. Hindi yung kailan ba kaya kukunin ni Elsa dahil matagal naman. Ewan mo ba? Amen. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ko rito, in every believer's responsibility to use the key. Amen? Lahat ng bagay na ating responsibilidad, gamitin natin ang susi. Ang sinasabi ng mga kapatid, God made disciples. Sabi ko ng Panginoon sa bandang huli, go and make disciple of all nations. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Amen? Katandaan niyo po, kung kilala natin si Kristo at tayo'y buo ang pagtitiwala sa Kanya, walang lalabas na hindi maganda. Ano ba ang nararanasan natin sa ating buhay? Masasabi ng iba, tingnan mo yung tao na yan. Mas mabigat pa nga ang problema pinagdaraanan niya kasi sa atin. Pero ito sila, nakabili pa rin sila. Dahil may Diyos sila na sinabi nilang hindi sila iiwan at hindi sila papapaya. Amen? Kaya mga kapatid, kalabinin ka katabi mo, bago yung next time mo, huwag lang basta tayo nandito, basta lang inakay tayo, basta lang nakain tayo, pero paglabas natin, hindi na natin may pakilala si Kristo at hindi na makita si Kristo sa buhay niya. Bukas, tanongin yung may kapitbahay ninyo. Ano masasabi niyo sa Diyos pag nakikita niyo ba? Ano masasabi niyo sa Panginoon kapag kami na nasa kanyang naglilingkod ay nakikita niyo? Isa na sasabihin nila, napakabuti ng Diyos. Napakaganda ng Diyos. Siya puno ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, pag-ibig, at nabuhay sa mundo. Diba? Ang Panginoon ang may taas, ang Panginoon ang pakilala, na may Diyos at pagmamahal, may Diyos na sa atin ang nangasa. Kaya pag-uwi mo, gamitin mo susi. Diba? Anong ka lang sa bunga ng bahay mo? Lord, inaangkin ko magagawa ng bahay na maganda. Yung anak mo, pagpapagay ko na, Lord, anak ko, bago din ang araw na pag-provide sa eskwelahan, ipo-provide ko, dinideklara ko na kami makakain. Amen? Kaya sa kakatabi mo, pag-uwi mo na yung bibig mo, gamitin mo yung susi at ang paggamit ng susi. Alam niyo, minsan pag mali yung paggamit ng susi, pagbukas mo, nababagi ang susi. Pero gamitin mo ng tama at mabuhusan at darating ang lahat ng magagandang inaasahan sa buhay. Magsitayo tayo na. Taas natin ating kamay sa Panginoon. At sabihin natin, Lord, maraming po salamat sa pagkakailaw at asin na ako ng sanlibutan. Undi-undi ka na namin nilala ng mga tao sa pamamagitan ng aming buhay at marami na silang sinasabi tungkol sa iyo na ikaw ay Diyos na nakabuti. At ano man ang responsibilidad, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang tulong ni Pedro. Samahin niyo po ako, gabayan niyo po ako, at ang susi na kaloob mo ay paggamit ko ng buong ina. At sa ating kamay, pilitan natin ang ating mga mata sa
po nila sa iyong Panginoon ay maging totoo. Naway as nag-ilo kami sa aming mga kapatid sa mundong ito upang magalala nila na may Diyos na dapat sambahin, may Diyos na dapat kilalanin, at may Diyos na nagmamahal at nagligtasan. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, pagpalain po kami lahat, pagpalain po Panginoon ang aming mga buhay, ang aming mga pusong isipan. Nawa ang mga salita mo na niyasip mo ang tinandaling dito ay patuloy tumuo Panginoon yung among at mamunga at ito ang bunga nito'y mahayag sa aming mga buhay araw-araw. Pagpalaan ko rin po Panginoon ang gawain ito na naman magagawa mo mga awad at mahal ito. Dalangin namin Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahalan ng iyong mga alagad ang mga tinawag. Pagkilala nila ng lahat na silang iyong mga alagad mo at ikaw ay Diyos sa aming pinagilingkuran. Pagpalaan ko rin po Panginoon ang lahat ng mga narin mo ngayong mga kapatid, ang kanilang mga buhay, hanap buhay tinulog ng aming mga manas buhay. Pagpalaan ko rin po ang mga panalangin na hingin ng tinataas sa oras na ito pangangailangan. At inamit po namin Panginoon na sulat mag-inasulat ng mga kahilingan. Kasama ng aming mga ito, uuwi kami ng answer prayer. Dalangin namin Panginoon sa paglabas namin sa simbahan ito sa pamamagitan ng aming Panginoong refleksyon. Ikaw ay masamba, ikaw ay mapasalamatan, ikaw ay makilala ng lahat ng tao sa pamamagitan ng pang-araw-araw ng buhay. Kaya siya wala kang parangal, pamulit pagsalamat sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Pagpalain ka natin ang salay at tumayo tayo magliliwanag at sila ng iyong Diyos. Salamat po, and God bless. Praise the Lord. Palakpakan